po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po. No? That was after July. After proclamation or after oath taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinguish. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath taking na tayo, ang message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may andyan po sa text message, sa Viber message na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na mag-submit kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, buo kayo 500 for now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So, sinasabi natin na isang kamalian na budget process. Dahil ang trabaho mandato ng Kongreso, both houses, legislation, yung PUMNEP, nasa budget preparation phase, na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWS na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yun, Mr. President. Ako po'y naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo. At siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At nagkontinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man yun hindi, ngayon po ay napatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalo-lalo na po ito sa tinatawag na FAP. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman doon. Kaabot sa bahay na lingkod mo sa bangko, di naman ko barong. Senate President. Pero tinigil sa kita sa mga paa. Bukto na ko dito pa na ko sa kuwan. Ako nagilit-gilit. Hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo po nito, Mr. President,
ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors. Na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina ng mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng Takip po, sige, duwa kayo pag badminton. Siyempre, sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng TPWH na matutuntun na natin at alam ko po Kasi na lagi- talagang tatapos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang paspas ng Secretary of Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang pagsasamahin po natin, mga contractors na ito at saka yung mga mga opisyalis na nabubunyag ngayon. Siguro po yung salitang walang o halangang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila Sa ito pa, wapay duwa, natakil po na siya. bakit parang hindi na po Wala pa. milyon eh? Bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng Ah, pag siya ni duwa, pero natakil po Mr. siya. President, Kaya ito po na kaya kalakas ang loob nila na sila lang? Mga Kaya dito sa contractors kagukod at saka yung mula ko, officials buduwa nila. siya. Wala po kayang mga politiko sa loob o sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi Sanayin na po ang.